and welcome to our committee hearing of our peace and order and security, including the agriculture and fisheries and disaster calamity. So, attendance. The meeting is now called to order. Our attendance, Kap Toto Bichaco of Barangay Santa Remedios, John Mike Hernali. Yadi? Okay. Si Master Sergeant Romil Chill, Bulan PS. Si PSO Head, Prime Alejandro Ilana. Our PIO, RHU, RS1, Ferdinand Espinosilia. Doc Gulyoso, Baay. Jan Dib, Baay. Renz Alarguelas, Honorable Councilor Alberto Cantorio, Barangay Kagawad Zone 8. Gaymar Gulyoso, Barangay Kagawad Zone 8. Ricardo Paras, Secretary Obrero. Zone 4, Claire Uhas, Barangay Secretary, and Ariel Gupit of Punong Barangay of Aquino. So, uninvited po nato, Zone 1 to 8, including the adjacent barangay. So, waraan ibatan ng mga barangay. Previously, in-announce ko na po tabi ini during the special meeting sa Liga na hindi rin maka-attend, itagang ko tabi, singkuan, surat si Mayor na ano kayo pag-attend ha. Kasi importante po tabi na yadi sira niyan. Now, to begin with our proposed ordinance, providing for the control of stray dogs and the municipality of Bulan, setting rules and guidelines for the responsible ownership of animals, promotion of animal welfare, and prescribing fines for violation and for other purposes thereof. Ito po, for the last reading, riniper gihapon as a committee hearing sa collegial body para ma-approve na nato ini na committee report and then bago maging saro na ordinansa. And Mr. Chair. purposely ma-review pa ang sangguniang panlalawigan. So, ini po prepared by Sir Tony Boy Hilana pirang months bago bumaba ang pinaka-final na draft sa ordinance nato. Kasi daghano na ang ordinance na sinubmit, probably nagkukulang kita sin proposal budget. Kaya didi, sa saro-saroon teni, and then para mabasa ta, and then for an open forum for question or pidita i-insert gihapon and additional na mga very important of matters regarding this draft ordinance. Council Aler? Apo, thank you, Mr. Chair. Good morning po sa mga visitors. Ano ko lang po ha, recap ko lang po. Going back po sa last committee hearing regarding this, Mr. Chair, ang recommendations po sa committee, basahon ko po muna ha. Basahon ko po ang excerpt sa committee report. Nagkuha pa ako ng kopya. Honorable De Castro stated that, strictly speaking, there may no longer be a need for another ordinance since there are already existing ordinances and executive orders concerning stray dogs. He emphasized that the primary need is adequate funding for implementation, particularly due to the lack of vehicles for dog catching operations, equipment for capturing stray dogs, dog shelters, and other necessary equipment. He stressed that
providing sufficient funds is essential for the effective enforcement of the existing policies. Ang last po sa findings, that Honorable Recto Valeriano added that the next step is to coordinate with the Office of the Mayor and inform the Mayor of the concerns raised during the hearing, particularly regarding the budget needed for the implementation of the ordinance and the resources necessary to carry out its provisions effectively. And he stated that the committee will first await the response of the Office of the Mayor, after which another committee hearing will be conducted with the participation of the different barangays. So, ang recommendations po, base po sa last nato na conducts and committee hearing, kakaistoryahan po, maki-coordinate po ang committee represented by the chairman, which is ikaw po, Your Honor, sa chief executive na mag-request po for funding. Kasi ang sabi po din na which agrees naman po, nag-agree naman po ang Intiro na may mga existing ordinances na po kita, only that diri po na implement sa mayad an ordinance because of lack of funding. So, based on the recommendation, ma-request po ang committee supposedly na mag-ayo po sin funding para po ma-execute po ito ng mga ng mga ini po na mga existing ordinances. Kaya sabi nga ni po diri naman nato kay puan san another ordinance naman kung diri man lang na-implement po it na una. So nano na po ito na update sa to. Thank you, Consial. Kasi I'm sorry. Diri man po kita supposedly makapag-proceed na another hearing kung wala po ito na wala po kita update sa to na recommendation po sa last committee hearing. Opo. Thank you, Consial. Before Dr. Gulyoso will ihatag ko ang floor, yung several committee hearing nato is nagsabi ang collegial body na i-level nato sa liga. And then the liga meeting last week, present ko ini. Then afterwards na akala ko okay na yan to. Ang collegial body is nag-propose naman for another committee hearing for the final reading sa committee. And the manifestation of Honorable Councilor Alerguelas is kaupod ko si Dr. Gulyoso sa office ni Mayor. Doc, ihatag ko sa imong floor. Hello. Good morning po, Mr. Chair and sa Intiro po na bisita. With regards po sa query ni Honorable Aler, ang sinabi po ni Mayor sin pagkatumi po ni Konsehal Recto is parang wala pa po kasi still waiting po kami, Konsehal. Kasi as of now, mayon nga ni po kami niyan yato po kami namin nakikoordinate kami sa Barangay Zone 4 kay in preparation po sana sa pag-abot ni PBBBM. So ang direktiba po ni Mayor is darakopon po ang mga lagalag na ayam. So sad to say, ang amo po service vehicle na in request is wala pa po hanggang niyan. So mao din po yun ano ko nga ni po na minsan po pag nagre-request ang barangay, pag halimbawa mapadakop sila, pareho nara Kapitan Managanaga, narakap. Ang insasabi ko po, kung pwede, ang mag-provide po sin sasakyan is ang barangay. Kasi po hasta niyan, napapagalan po kami magkuha sin service vehicle, lalo na po sa mga hararayo. Kasi mao po yun talaga ang problema ta. At the same time po, wala po bagasin sa diri na opisina na ang veterinary services po nato. So kami, nagdedepende lang po kami sa ihahatag sin Office of the Mayor. Kasi po, newly created lang po ang veterinary services ta. So wala po kami sin funding, wala po kami budget. So nagdedepende lang po kami sa ihahatag sin Office, sa Mayor's Office po. Kaya po din talaga kami nakakapag-perform. Usually po, ang ingigibo nakiki-coordinate kami or nakikilabi kami sa mga barangay na kung pwede, siraan mag-provide sin service vehicle, kay kami po ang madakop.
Kaso nga ni po, pag abot sin sa barangay, wala din po sira minsan mapaipahudam, kay wala man po sira sin top down. Opo. Kasi po iiwasan ta po doon. Yun nga ni po na may mga advocate na pag napicturan kita, pwede kita i-post sa Facebook, another problema na naman po. So, usually po, ang in-request me lang talaga is top down. Pag nadara na po yung pag may ma-provide lang po sa aton na service vehicle na appropriate or katanggap-tanggap po sa animal welfare, usually po hindi dakop taman. Opo, saniyan po, konsehal, sabi po baga ni Mayor, kung nasa budget, ano pa po ito na in-requesta. So, dirita po aram talaga kung ang impahudan po sa ato, ang hinatag po sa ato, ito na single po na motor. So, ang kikibuhon mi po, may inuhulat po kami sa GSO kay Sir Fiel na may turnover po dito ang agriculture dati na luma na top down, idudukot mi po ito. Kaso po ang problema sa ito is parang naiuli na siya. So, kaipuhan mi pa naman po masurat or mahulat sin go signal sin COA or sin auditor na pwede naman ito ikuha. Kasi po kung ma-procure po kita sin panibago na top down mapaano, wala pa daw po sin budget. Opo. Thank you, Doc. In addition to the manifestation of Councilor Alerguelas, and yato man si Doc, pagka istoryahan may sa office ni Mayor, mayon siya sin initial na 1M by 2027 kasi ang budget ta di sa proposed ordinance is 3 million. So partially, ma-initiative si Mayor by 2027, mahatag siya sin 1M bago ma-approve ta ini sa Sangguniang Panlalawigan, bago naman kita makakuha sin kada taon may na siya sin budgetary strength na inahatag sa LGU. Now, ini po tabi na remaining months for the end of 2026, almost 6 months pa kita. So, nagluluway-luway kita na makarequest through the efforts of Mayor Gordola na malalayan ang baay for the meantime. Kita naman, nanhimo unta, ini po tabi na ordinance na ma-approve tulos ta ini para ma-review sa Sangguniang Panlalawigan by this coming year 2027, mapuporsa na nato ang Office of the Mayor na intended for 1 million pesos. Pero, Doc, ikaw po ang kabahala sini na yung impounding area is, sabi nga baga ni Mayor, mahiwas, then ang pagpakaon niyo, and yung mga other expenses niyo, doon makuha. Now, ang problema talang, ang remaining months na to is talagang kaipuhan, malalayang kita sa mga barangay. Yung sinabi mo, kanina tabi, Doc, na probably kulang kita sin mga gamit pa, pero bagan mano-mano na muna ini hanggang na matapos ang 2026. Kasi pag tios-tiosan ta muna before the approval of this municipal ordinance na sinabi naman ni Mayor na mahatag na siya sin 1 million sa Office of the Mayor, and then by the 2027 approve ini, and mayon kita intended for 3 million pesos. So taon-taon may uninisin pagdagdag within a percentage from our budget from the LGU. So mao yon ang pinagka-istoryahan may tabi, Konsyal Aler ka sa office ni Mayor. And ako naman, within our levels and as a proponent na gusto ko talaga na for the last and final reading of our draft ordinance, sana mabasa ko para magkaigo kita sing karagdagan ng mga manifestation hali sa mga barangay, ha? Mr. Chair, since yadi po ang mga honorable barangay officials, mga visitors, I think Honorable Captain Nonigista wants to be recognized. Yes, Nonoy, belated happy birthday. It's now recognized. Opo. May Sound check. Good morning po.
I think before we proceed further, there was a manifestation raised by Honorable Alerguelas stating based on your committee report, I believe it was also discussed in the plenary, that there was a statement made by Honorable De Castro suggesting that there was already an existing ordinance with regards to the in handling the stray dogs. And what I understood from the statement made by Honorable De Castro is that there is no need to make another ordinance which will supersede the existing one. And what they ask is only for a budgeting to appropriate a fund. And here we are going to discuss a new ordinance which was prepared by Mr. Antonio Hilana. So I think in these two different direction, I think we have to resolve first kung nano ang pagdidiscussa nato. Are we going to discuss the ordinance which was distributed to us on sa barangay, or are we going to give attention on the manifestation made by Honorable Alerguelas? So that we can have a one direction only. Otherwise, we will be discussing here without resolving the first manifestation raised by Kagawad Alerguelas. Or we can just incorporate the two ordinances, the previous one and the one we are going to discuss today, so that we can have a common goal. That is only my Mr. Chair, Tabi. Yes, thank you. Actually, by the base of the manifestation of Councilor Alarguelas and sinabi naman ni Doc, then pinalo up ko naman, ako siguro, basahon ta na muna ini na proposed ordinance para ma-highlights taan mga dapat nato isingit-singit pa sa ano na ini. Kasi diri naman pwede na babasihan tan mga previous ordinance. Pero mayroon kita sin final draft ordinance na maunaan magiging basihan nato within our 63 barangays pag ma-approve ini. Ini na ang pinaka-final niya. Oo. Mr. Chair, Oo. I'm sorry, pero siguro po, for me, I believe na mas may siguro na mag-stick kita sa previous recommendation where mahulat na lang po muna kita sin funding. Kasi mao po an missing piece didi. Kaya diri po na-implement ang mga ordinansa because of lack of funding. So, magiging magiging ningas kugo na naman po ini na mag-create na naman kita sin panibago na ordinance na wala sin budget ng diri nga ni nato na execute po ito na una. So we stick to the previous recommendation. Ayuan ta po muna an executive sin funding. Then let's say kung ano po magiging result. Kasi halos pare-pareho lang naman pare-pareho lang naman po ang laman san ordinansa, pare-parehos lang naman po ang purpose. Nagkaka-doble-doble na kita Nagkakamayon kita sa duplication, pero sa implementation po, very poor kasi dahil nga wala sin funding support. Mr. Chair, Yes, managanaga. additional lang po tabi kay Consel Alerguelas. Tama po tabi na ini po tabi na ordinance regarding po sa stray dogs. Dekada na panahon, taon, halos problema po ni San Tagabulan. Even other municipality, lalo na po dito sa sentro. Tama po ito na sabi ni Consel, magiging useless lang po ng ordinance kung ang sa ato ikipahe, wara. Una-una, ang rescue vehicle, wara nga ang baay. Impounding area din na gamit. Ang mga dog catcher, kulangunon. Sayang man, nano ang bintahe, nano ang kahalaga sa ordinance na himuunta. Kung wala kita sin mga kagamitan na dapat pag kumapano nato implementar in the ordinance. Kaya nga di tabi, konsihal, request lang para po ini sa ato man sa mga tagabulan. Matiano po tabi kung in kaso makaistata po si mayor, naunahon tanguna tabi ang mga ekipahe na dapat nato kaipuhan para po sa pag-implementar po sa din nga stray dogs. Kasi kung babasihan ta po sa barangay, lalo na mga barangay na iba na wala sin mga top down or na ano pa man, nag-request kasi Doc, malain naman para sa amo na
makato sila dok, mahudam sintab daw, una naman, wala nga ni, iba na barangay. Magayon lang kung may mga barangay na ibig tapos, ang mga dog catcher nato, wala nga ni sin mga kagamitan na pang kwansan ayam, kung kagaton, nano ang bintay sa mga dog catcher nato. Tapos, ang impounding area nato, hanggang sa niyan, natindog na lang yun, di nagagamit. Tapos, mo po yung tabi konsyal, request lang, na mga barangay captains, na kung pwede, sa pag-approve sa nano diyan, wala mo yung samo problema, madali unta po yung aprubahan. Ang kaipuhan talang po ang mga ekipahe. Tama po itong sabi ni konsyal, na kaipuhan, makaistorya ta, kasi niyan, lack of funding talaga ang pag-abot sa dipo sa dog catcher. Nga lang po tabi yung konsyal. Mr. Chair. Yes, so before Consial Asur, Captain, Barangay Captain of Zone 2, Jojo, will now Thank you, sir. recognize. Good morning po, and thank you sa invitation. And thank you, Consial Recto, sa magayon na ordinansa. Sa ako lang parte, gusto ko lang po, siguro ipokus na lang nato sa national law. Ito na ginagamit na mo sa Zone 2 sa panahon. Kasi kompleto rekado na ito na mga penalty. Kay puwanta lang siguro, pundo lang talaga na ang bahay maayos, may service. Kasi sa kalaunasan na national law nato ordinansa, i-implement na lang nato. Anti-Rabies Act of 2027. Kasi mao po itong ginamit na mo sa panahon na 2014 hanggang 2022, hanggang winarningan ako na pumundo ako sa kalida ko. Kasi medyo nanganganaan ang ayam. Siguro mawalan po itong gamito nato. Wala na kita talagang national law. I-implement nato, suportahan ta lang sa mga gamit. Kami willing, kami ang Zone 2, may kulungan kami sila dito. Pili kita sa aga magdaw. Ang truck naka-ready na para sa aga. Kasi para sa aga na sa 9 na paabotan ni Presidente, nag-ready talaga kami para magdanon sa iyo. Mandanunan man kami na madawapan mga ayam sa Zone 2. Gapon, gusto ko lang po, ako siya Recto, pasalamatan sa magayon na ordinansa. Pero ang ko lang talaga na i-adapt lang ito na national law, i-implement. Kasi kompleto rekado na ito. Wala ka dito sa penalty, kung pirang mawalan po ang suggest po. Thank you. Thank you po. Oh. Cap Nonoy. Thank you again, Mr. Chair. Actually, nang na-receive ko ini kahapon, binasa ko ini na ordinansa prepared by Mr. Hilana. Ang appreciation ko sa nina ordinance, proposed ordinance is something comprehensive. Kaya nandito ako dito. Actually, I have some comments. Sa sinabi ni ni Kapitan, kaya na-promote ka na, ni Kapitan Jojo, is i-adopt yan to na 9848, which is Anti-Rabies Act, in which it is also kaupod na didi sa nina ordinansa na ini. Kaya naging comprehensive ini. And in this ordinance, it also states na ang funding. And then, what will be the proceeds of the funding? Yan to na makukover na kung ano ang mga equipment na requirements in order to implement this ordinance. So, I consider this one is comprehensive proposed ordinance with regards to handling of stray dogs. However, gusto ko rin maaraman kung ano ito na previous na sinabi ni Konsehal Dondon na dapat i-implement, in which we can incorporate with this. Kasi sa level nyo na committee, it appears that both of you, in your level, you have some different views. We are just resource persons na mahatag lang kami sa mga comments about this or any suggestions, whatever. Pero dapat sa inyong committee level muna, ma-resolve. Ako, on my personal point of view, I believe this one is comprehensive. However, hindi pa ako naka-emote sin previous ordinance na paano ko maikukumpara dito. Kasi it seems like ang problema lang ng sinasabi ni na Konsehal Aler is funding lang. Dito ba nakabutang din ito ng mga kung dain mapoproceed ang funding? So dapat ma-clarify mo na magkamayong kitasing comparison. Ako, para sa ako, okay ini na ordinance if we will dissect this one by one, item by item. Kasi I have also some queries and clarifications to make with regards to this one. Okay, thank you, Cap Nonoy, for the enlightenment of manifestation. Konsehal Tiwala lang. Okay, thank you, Mr. Chair.
So tama man yan to nasabi ni Kapitana Nonoy Gesta. Kasi didi sa Section 3, a legal basis, yadi na tabi didi nakatats. Ultimo national law, yadi na didi. Kung babasihan na to, baba hanggang Republic Act 7160, Republic Act number 8485, Republic Act 06331, and then Republic Act 9482. Nakasunod na siya didi sa legal basis. So, sabi nga ni Kapitan Gesta na comprehensive talaga ini na sa ato, okay ini na sa ato ordinance. Kasi diri man nato kita nagbalga sa national lubag ko, sinulod ta didi sa ato tabi ordinance. So, regarding naman sa pagfunding, sa ini na sa ato municipal ordinance, regarding sa spray dog. Kaya kita nag-work out, nag-amend sa ato tabi mga ordinance, sinina ordinance na sa kay para maano naton sa ato local chief executive, nabubutangan ini si Pundo. Siguro mo time, mo ini ano nato, na maipaimod nato na dito sa na mao ini ano nato na ordinansa para butangan sa ato munisipyo, simpundo, ini na sa ato ordinance. Kasi diri man ini talaga ma-implement kung wala simpundo. Kaya mao sinian ano nato na sa ato municipal ordinance. Kasi ang sa ato chief executive, naguhulat man lang siya. Kung ano ni submit nato dito na request sa kanya o mga ordinance na kay butangan simpundo, mao man lang ang role niya. Di man siya mabot ma-requestin, o sige butangan ini na wala man kita sini action na inihimo. Bagkos mao na ini ang action na mo nato para butangan sa ato local executive pundo ang sa ato municipal ordinance regarding po sa spray dog. That's all, Mr. Chair. Thank you. Councilor Tiwala lang Duke Asur. Actually, on the basis of our proposed ordinance, initabi na last and final committee hearing nato is just to approve from the committee level, including the Section 17 for funding. Wala man didian gusto nato ma-emphasize. Kasi ito na mga previous ordinance nato is talagang may diyo man na pundo, pero hasta nga niyan, diri ta masyado malocate kung diin pwede ibutang. But iniputabi na ordinance, municipal ordinance nato is direct from the point na hinahanap ta ang kakulangan, yadi na po didi. Section 17 funding, we have our local government unit allocate annually an Animal Welfare Act in the amount of 3 billion pesos. Yes. Good morning, Mr. Chair, and good morning, Kagawad Asur. Ang sa ato, kaurupod na bisita. Dahil isa ng mga exchanges and opinions, tama man si Kapitan Nonoy Gesta, and tama man ang kan Kagawad Aler. Pero ang hapot ko na mangyayari sa dati na ordinansa, i-repeal ba yun? O i-amend lang? Kasi kung i-amend, dapat ang title sa ordinansa nato siguro is an ordinance amending the previous ordinance. Di kaya irog na lang son, di kay bago. Kundi amending the old ordinance. Actually, So on and so forth. before Kap Nonoy, actually, awat na ba kita ka committee hearing about this? Pabalik-balik lang naman ang mga ano nato, mga hinahatag ta ng mga opinion. But actually, gusto ko na kunta ini imuon na maging ordinance na muna po tabi ni. Kasi ito na mga previous ordinance nato is existence naman siya. Mhm. And before the approval of this ordinance, consolidated na gabos lahat, nakabutang na didi siya. Basahon na ito didi ngaya sa legal basis, dyan na siya di entero. Ang mga previous ordinance nato, ang nagiging problema ta, parehas sa baay, saday-saday talaga ini, then ang location area niya is parang diri tama kasi malapit siya sa schools. So, paano tayo ni ma-relocate kung wala kita sin pundo? And yato na operation sa bahay, hasta sa niyan, insususog tayo to ng mga previous ordinance. Pero, Dok, bagan, diri kita nakakuha sin normal na pundo ha. Oo. Di kita nakakuha sin mayad na, pero kita nag-request kan mayor. Kung piramahan kaya ni mayor, mao lang. Okay, Mr. Chair. And naalarma lang ako,
sa sinabi ni Sir Tony Boy, ang ayam sa bulan, 14,000 ang report na naka-registered. 14,000, you just imagine, 14,000. Nag-arano yata ng mga previous ordinance na to, kay lumubo ini, nandiri ta na aktibaran. Now, actually, as a committee sa Agriculture and the Peace and Order, I think na gusto ko ini na draft ordinance sali kay Sir Tony Boy Hilana. Awat ini bago ma-realize. Dahil in ano na niya intero eh. Kumbaga sa ano assorted na an idea ni Sir Tony Boy. Intero na draft ordinance, sa nakaagi approved ordinance, and yan din na didi po intero. Now, ang gusto ko lang po sabihon, isisigi nato ini na ordinance dahil justified naman ang pundo eh. Magparahanap kita si pundo, yan din na didi. Marshal. And actually, wait muna po. And actually, kinahurong ko na si Mayor, ang pundo ko noon niya by 2027 pa, partially 1M. But didi sa ordinance nato, that is 3 million. So, siguro kaya ito na fund is i-allocate mo na for the operations sa opisina ni Doc Gulyoso, and probably within our approval of this ordinance is may na kita lugar Opo, na Mr. Chair. makukuhaan. Mr. Chair, before kan Doc Colyoso, ano ko lang yato na concern na Inad regarding for the title. Ako, Kasi kung imunun tapo nato, Doc Gulyoso, ang sulod sa ano nato, sa ordinance, parang at is, yato na siya dati entero. Nakalaag na ang mga previous ordinance nato, yadin na didi. Kinonsolidate na sila entero, until national law, yadin na didi. So ay tama man ang suggestions ni Inad na instead na providing, himuunta na lang siguro yung Mr. Chair na amending, to amend ang title diri kay kasi nakabutang diri an ordinance providing for the control of stray dog. Kasi nasa ano na siya nasa kung ibudon mo ang sulod sa body sa ano nato ordinance, entero na mga dati na mga ordinance nakasulod diri. yes, opo. Okay. Yun ang Mr. tama. Chair. Doc Gulyoso, tabi. Hello. So, salamatunan po, Konsehal Azor. Nagigets ko po ang point ni Honorable Chairman, pero gusto ko po balikan niya ito na suggestion po ni Konsehal Dondon yan, ni Konsehal Aler. Kaya po kita nag-adjourn last time kasi po ang main issue po talaga nila dapat. Kasi sabi ko nga ni po, Konsehal, kami po sa baay, sa veterinary, nakakapag-perform po kami kasi maski wala sa di, maski diri ta po ini-approve, mayon na po kita sa existing. Ang sabi mi po paano sa to, kaya diri kami naka-gibo o naka-perform sin 100% kasi kulang po kita sa funding. Sa po sa naiimod ko na magiging problema ta, once na na-approve ta ini, tapos magbutang po si Mayor sin funding, ang hapot ko naman po, din ibubutang na opisina. Kasi po hasta na yan, wala pa po in-request ko nga po sa sanggunian na kung pwede mag-create po kita or mapadanon po kami na mabutangan po sin opisina and municipal veterinary office. Kasi po, kung magbutang po si Mayor Didisin funding, diin na naman po ni ibubutang ito na funding na 1 million or 3 million na proposal ta since wala kami sinsa diri na opisina. Ang plano ba ni Mayor sa pagka-restorya nato sa opisina niya, ini magiging office niyo ini na baay. And Opo. the impounding area is ibubutang sa Eco Park. Opo, pero ang problema po sa konsehal, wala po kita sin existing po na opisina kasi sabi sin accounting dapat mayon po sin creation hali sa sanggunian. Kasi diri man yung pwede po na ibutang lang doon kasi ang budgeting po so nasa sanggunian. Mga po yun Diin po ibubutang ito na funding. Diri man po siya pwede ibutang sa agriculture kasi ang trabaho po ito sa amo, sa veterinary services. Kaya sabi ko nga po, kung pwede, magayon po ito na suggestion ni Konsehal Aler, magayon po ini na ordinansa. Pero sabi ko nga po, ang sabi ni Konsehal Dondon, ayuson tamon po sana ito na mga, kaya ta po ayuson din sa like, kung pwede, maayos po na magkaroon kita sa diri na opisina para po pag once na nag-abot ang funding, may ibubutang po sa tama na opisina. Kasi po, pag binutang naman yun sa iba na opisina para sa agriculture, di mi siya minsan nagagamit kasi po, iba na po ang OIC dito, dili na po ako ang magiging signatory.
Mao po yan nagiging problema mi po. So yung target nato na for the meantime as office niyo, mao ang problema Opo. ta. Saan yan yung kamunihan sa bahay? Opo. Office of the Mayor. Pareho po na yan. Ang budget mi po, nasa agriculture. Pag ma-request po kami halimbawa, dog food, sin mga nadakop na ayam, kaipuhan mi po yun. Ang signatory po son, diri man ako, makato po yun dito sa OIC. So siya, may karapatan siya kung sabihon niya na diri ini kaipuhan So, opo, may diri po kasi si specific sa opisina namo. Opo, ani mo unta na lang po tabi Doc. Mapas kita sin resolution para sa office niyo Opo. And then yato na 1 million is i-design ta kung din teto ibubutang. Opo, dapat Okay. specific po ng Basta opisina. may na si Mayor sin initial 1M and then i-design ta na lang ito sa office and then additional is yung pagpakaon sa ayam, mao. Opo, madali Para- naman. Para maimudta kung pwede ka mo din ang gusto niya magbutang office. Di pwede. Pwede na po doon, O, Konsyal. i-design tayo through our resolutions para siguro ko maporso ta si Mayor na mabatugan tayo, Opo. Okay, so isit aside tayo to na office niyo, then yato na 1 million na ihatag ni Mayor is istoryahan kita kung di niya to intended na ibutang ta mo na ha. So mo na lang yun mo unta. Now, to proceed with our other concern with our draft ordinance is idiretso ko lang po tabi binasa ta na didi ang section 17 for funding. Probably talagang dapat ini ang masusunod na ordinance na ilabita kan mayor. And hindi po tabi na Municipal Anti-Rabies Prevention and Control for the pag ma-approve an ordinance, ipuporsigi po nato ini and the Barangay Anti-Rabies Prevention and Control and functions and duties. Now, pag abot po didi sa saro na section, roles of barangays, mo po tabi ni ang magiging sarutan na antabayanan sa mga barangay na nasa section 9, roles of barangays. Okay? So, kung babasahon po nato ini, yun mang may kopya man po tayo mo. As of now is na-consolidate na interior to na ordinance previous, yadi na didi sa rules of barangays. And also is yung responsible office of all activities related to animal welfare. And yung mandatory census, very alarming kita with the total of 14,000. You just imagine, piraan taon-taon na nag-excess ang mga ayam ta sa 63 barangays. So, and Doc, yato tabi na mga previous or ordinance nato is permita i-coordinate kan mayor na para maka-operate kita ha. And yato na request mo tabi na top-down is naka-ready naman ko ta, kaya lang yada ko didi. And then, ang driver na lang po tabi. Pwede man kabudo na hapon na. O sa aga. Sa aga. Kaya ipa-standby ko na lang dito ha. So, as well as ang tabi ni Consial Asor manifestation is that liwaton ta na lang sa taas na for the amending. Mas danis man yato na amendaran taan nato and ordinance for amending lahat na ordinance nakapasok na po didi ha. Okay, so siguro ko pag ma-approvean ini yung matibay ta na advocacy for the information lalo na sa radyo, lalo na sa iyo barangay assembly, yun man kami madanon sa iyo para mai-disseminate ini ha. Okay, so danisong po tabi na ma-approvean ini dahil una-una ang pinaka-importante lang naman sini is kung baga gaya nagmo-modified kita yadi an magayon ta na by the year 2027 for the implementation. Kap
Okay, thank you sa ano sir. Naimod ko man sulod sa ano sa ordinansa. Dapat ang talaga mabagaw ito na ano, providing amendment. Sana yan, motion to approve para matapos na pwede. Wait lang po. Nano po ang i-amend na to? Title. Title. Nano ang reference po sa amendment? Nano po ang Yan i-amend? to na mga previous municipal ordinance na Di po, kasi po, pag ma-amend ka sa ano, sa iyo na ordinance, dapat specific po kung nano ito na particular ordinance as reference kung ito po kung nano ang i-amend. Halimbawa, ordinance number 2 series of what year? Dapat specific po siya. Yes, the Diri specific po general na ano mo ang mga previous. ang specific rules of the amending is yung budget. And kasi ito ng mga previous ordinance nato, di kita nakapiksin how much the budget intended. Pero di sa amending nato, our budget consolidated for every year is 3M para mapuno ang dito na mga kakulangan nato. Specified naman for the amending about the Section 17 funding. Kaya itong sarutan na, Mr. Chair, opo. on my point of view, para sa ako is mag-as is na lang kita sa title. Bakit po? Kasi mayon mang kita sa section 19 in which section 19 says repealing clause. As is stated here in section 19, all ordinances, executive orders, memoranda, and other local issuances or parts thereof, inconsistent with the provisions of this ordinance, are hereby repealed or modified accordingly. Kasi sabi nga ang comment nga ni Kagawad Aler, if you replace this word providing to amending, then you have to go through one by one specific amendments for every provisions ng ganitong ordinance. So, my suggestion, I don't know if the body will agree with me, is to keep this title as is and doon na lang magkuhan sa repealing clause sa section 19 in which it will supersede the previous ordinances and it will be replaced by this current one kung mapasa ini. Kasi kung amending, you have to go through one. May punto man si Kagawad Aler eh. No po. Mr. Chair, I agree with just that topic. Dito naman kay Puan po palitan ang titles and proposed ordinance as is po kita. Yes, there will be an at-ace for the title of this ordinance. Actually, kung babasihan po nato, ang pinaka-essence of niya to sa pag-irestoryahan niya to, ang problema lang nato talaga is yung Section 17 for funding. And all the municipal ordinance is diri kita naka-finalize for how much the funding. Pero hindi specified naman siya. Yes. For 3 million. Then, the Section 19 repealing clause, dapat talaga at least ini na mga provisions and ini na mga niya to, nakabutang sa mga previous municipal ordinance. Dahil, kasi pag naabot naman sa sangguniang palalawigan review, talagang ini ang dinuduunan nila. Standard yan. Oo. Standard. Di naman lang po tabi na punishing about sa Section 17 for funding. Nakabutang sa ato ordinansa. Mr. Chair. Ano ko tabi? A suggestion ko lang po didi sa section 17 about sa funding. Mayon didi sin annual budget na 3,000. Diri nga naka-provide sin pera na kantidad, mabutang kita 3,000. Ano ini very unrealistic ini. Siguro ibutang ta po didi 1 million then halion ta ini na and shall be increased by 15% in every succeeding year. So halion ta na po ini. The amount of 3 million instead of 3 million, we make it 1 million in its initial year. Halion ta na po ini. Annual budget of 1 million which shall include the following. Mao na lang po. The other wordings here. I-attest na lang ini.
Wali ang Sentence po or sa paragraph, haliyon ta na. Ali ang taan words of 3 million. Palitan ta, instead of 3 Oo. million, we make it 1 million. Opo. Yes. Excuse. Siguro ang 3 million tama lang kasi saya ko sa nag-implement sin magastuhon talaga ang pagkaon, ang bulong, mahal ng bulong, ang Oo. pang-injection. And kaipuhan ang bahog ng kaipuhan talaga ang may sadiri na opisina. Sa 3 million, Tama dito na sa yun. implementation sa maintenance sa kulungan, impounding cage, ang pagpasweldo. Siguro tama lang yun na 3 million kasi sabi ko nga magasto. Kasi naranasan ko talaga yun eh. 2014 hanggang 2022 na pag-implement sa sa barangay. Sa barangay pa lang yun. Municipal level yun na i-cater. Kaya dapat siguro tama lang ang 3 million na pundo para sa taon-taon na pag sa ngayon. Talagang wala yun ayaw na balagaw-bagaw. Aram niyo kung hindi kita nagkukuha sa pondo sa vaccine sa ayam, sa imderari mo. 1 million yan. Napay nagkuha pa kita sa kasi siraan ko ang may pondo eh. Actually, inina-ordinance nato is may sadiri na kita na fund. Mo lang di ang tinitindogan ko na may sadiri kita na fund. Kaya po lang talaga sinidok coordination with the office of the mayor. May gani ka nagsabi pwede siya magpaluwas-tulos 1 million by 2027 approve ini na ordinance na may ikukuang gihapon niya by yearly round an annual budget na sini. Mr. Chair, Yes. I have few clarifications. Let me first refer to you to Section 7, mandatory census, registration, immunization, and vaccination. Kasi Section 7, Item 2, every resident of the municipality of Bulan who is an owner of a dog, pet, or other animals. Ang other animals po, this one includes also cats, di ba? Stray cats. Yes, opo. So this one also is mandating, kaipuhan din i-census at then kaipuhan din ma-immunize saka sa vaccination. Kaya lang po, napansin ko, sa title nato is specific lang sa stray dogs. Hindi kaya tayo magkaroon ng kanyan. So, tama po. To avoid confusion, haliyon ta na lang po ini na /pet/other animals. Dog lang po. Including the anti-venom. Kaupod didi. Oo. Yung lang po, Mr. Kasi Chair, pag kinagat ka na wala kita kasi other standby. animals, dapat meron din kasama eh. Pero the proposed 1 million released by the MDRRMO, including from the suggestion, pero may naka-standby po sa anti-venom. An-areat sinan may onsin. Kasi tinagan si Rasin allocated funds sa MDRRMO. Mr. Chair, pwede maisingitin na observation ni Doktora sa Dr. Kate Rebustillo bilang sa RHU or sa MHO. Sabi niya, dako na porsyento daw sa anti-rabies allocation na pundo sa MDRRMO ang nakakadto sa pagbakuna sa mga Ayam. libre na nakagat sa kaniya sa diri man lang naataman. So dapat nga self-responsible ownership. Total ataman mo nakagat sa imo diri na pag-avail sa libre na na bakuna kay dako na porsyento ko na napapakad sa libre na bakuna or inoculation sa sa nakagat sa mga ataman nara. So maging responsible owner na ataman mo na nakakagat sa imo. Dapat ay libre na lang ang mga yadto na accident talaga nakagat sa mga stray dogs na di mo man parang irog sa punto ni Doktora. Yes, so Okay, speaking of budget baga. Okay. Sir, may ko sa yun. Yes, Doc. Sir, minsan, ang takadiri sa ayam, pobre. Kaya nag-ayuda na. Pero kung mga mayaman, siguro ilibre na to. Oo, discrimination. Kasi kung halimbawa, mayaman ako, o may kwarta ako, kaya ko magpa-inject. Ipanito ng mga paresunto, naghahanap na kakagat may sa diri na ayam. Siguro isabay na nato sa sa budget. Mawalan po sa Mr. Chair. Pero stated naman sa Section 15, dito sa unlawful acts na talagang
refused by an owner to pay for the vaccination of both dogs and the individuals is bitten by his dog. Mayon siya sin penalty, first offense 1,000, second offense. Dito na isasabi mo tabi kap na kawaraon talaga. Be responsible owner paghahap. But kung ano mo sa RHU, sira nagtatago sa mga vaccines is requested, request lang yung doc pag kinakagat na or talagang ang owner ang maparabox. Usually po, konsehal, pag halimbawa po ang saro na tao nakagat, automatic po sira makato sa RHU. Tapos ang ginigibo na lang po son kung halimbawa depende kung may sasabihan dito kung highly suspect ngayon an ayam nakakagat. Usually po mahulat son ang RHU kung depende po sa sasabihan sa veterinaryo po kasi ang ulo po soon na nakakagat na ayam lalo na kung highly suspect pinapadarami pa po sa region para ma-confirm kung rabid yadto na ayam na nakakagat. Kaya pag naka-rabid pa po yadto may pang-apat pa siya na bakuna. Pero pag usually po, diri man siya rabid, ibig sabihin wala man rabies an ayam, usually po mga tulo lang po yung kabisis, yung babakunahan. Ano ni? Opo. Tapos dito po na isingit ko na rin po ito na query ni Cap Nonoy. Dito po sa Section 7 na mandatory census registration, immunization, and vaccination. Sa section, sa number 2, na every resident of municipality of Bulan who is owner of a dog / pet or other animals shall register the same at the barangay. Kasi po, yearly po baga Kap, nagpapadara kami parang census may unisin. Pira ngaya sa barangay Son 5 an ataman ngayon na ayam, kung may umpo kuting, karabaw, baka, orig. Kasi po, ang ginigibo mismo, kung halimbawa may mga activity po, maabot naman sa iba ng mga species. Halimbawa naman sa pag-abot blood collection naman niya sa orig, may una po kami data na may imudang kumpira an allocated na number of heads per animal, per barangay. Pero diri man po siya ibig sabihin na iupot siya dito sa anti-rabies vaccination. Parang maupo siya na idea. Irehistro intiro na hayop. Pero diri siya iupot dito sa anti-rabies. Mr. Chair, let me connect your statement with Section 15, unlawful acts. Because under Section 15, unlawful acts, this is basically is also covered by the title stray dogs. Ang point ko lang is ganito, di kaya magkamay o san conflicting appreciation san kada lado kung halimbawa ang nakakagat is kuting. Ang nakakagat is kuting ha. Dito sa ordinance na is nakabutang stray dogs. Sa legalities, ako may kuting nakakagat sa bata. Tapos gagamiton sinakagat kuting ko, ini na ordinance. Ako na may tagsadire, di man yung pwede i-apply. Kay stray dogs man lang. May punto po ako or wala? Based on this ordinance. Kaya, kinukuang ko kung, kasi nakabutang dito very specific stray dogs. Pero ang nangyari sa incident, sa scenario na isasabi ko is stray cat ang nakakuan. So, paano yon? Kasi magkakaroon ng kuan dito conflicting appreciation sa ordinance So how are you going to resolve it? I leave it up to the committee. Tama si Kapitan. Opo, stray animals na siguro po. Stray animal. Kasi po, magayon man po ito na query ni Cap Nonoy. Kasi po aramtaman na diri lang po dogs ang carriers in rabies. May umpuan, maski po may na po nga kami sa baka, sa urig, sa kambing. Opo. So, para po maging safe din kita, kung pwede po palitan ang title, imbis na stray dogs lang, stray animals na lang. Tapos, intiro na stray animals, dadako punta na po. So, ano lang. Opo. For another, islanta na lang for other beaten animals. Mr. Chair, another clarification po. Yes. Section 12.
impounding and disposition of unregistered stray and unvaccinated dogs. Section 12, item 3. If the barangay captures and impounds a stray dog, they may keep it for at least 3 days to allow for any claimant of the animal, after which the animal shall be turned over to the municipal facilities. So, 3 days. And then, the following item, number 4. Captured stray dogs, other animals, shall be impounded and kept temporarily in the designated municipal dog pound for 5 days for redemption by the owner. Point of clarification, ganito po. Di pa sa 5 days, included na ang 3 days? Sa impounding of duration for 3 days, siguro kaya to na 4 to 5 days, considered as, halimbawa si Doc, wala na talaga sin pagkakataon na naawat na yun na ayam dun. More or less, di naman yun na kukuha sa 3 to 5 days. So, normally, ang procedure na Doc, ipapaturog na lang daw na rayon, di ba Doc? Opo, Hindi rin na mano. But according to our ordinance, lalo na doon sa mga 3 days to 5 days, the duration of Dr. Gulyoso is dapat ma-inform agad ang owner sandog. Kung kaya niyo lukato, kung dire, maturog inididi. point of clarification, Para Mr. Chair. may way naman sila eh. Aram naman naraan. Ano. Apo, ang tinatanong ko po, Mr. Chair, is ganito. Ang enforcement kasi ng ng days. Halimbawa, nadakop ko na Lunes. So, Lunes, Martes, Miyerkules. That is considered 3 days. Pag wala may nag-claim, i-hand over namin sa munisipyo. Oh. So, ang nakabutang dito sa item number 4 is 5 days. I-impound ng 5 days. My question is this 3 days included in the 5 days? No. After po. After na hand over, another 5 days. Another So, 5 a total of 8 days. O, kasi baka mamaya, Wala pa panglukat. that is another thing, ang paglukat. So, ito lang ang ikaklaro ko. Kasi baka mamaya, ang group, ang implementor neto is baka i-consider na kasama na ang 3 days sa 5 days. So, after 5 days, including yung sa 3 days sa barangay, hand over, baka biglang patayon. Tapos may mag-complain. Dapat na-clarify po yung Pero yung period of ang impounding. mangyari si NICAP, intended for what is the rules according to our ordinance is mo lang ang susugon para di man kamo basulon. Hanapan man kamo 3 days didi and then extend for the 5 days. Nag-extend na kasi 5 days pa. So, 5 days. To 5 days. So, dapat siguro, kasi ako, nagbasa na ito, medyo vague sa akin. Oo, Vague. kasi So, may- there is no specific. Duwa eh. So, dapat 3 to maging 5. specific para sa mag-i-implement, pag na-approve na ito, ang implementation ang critical eh. Kung sino mag-i-implementar niya, dapat alam niya ang timeline para hindi siya mabasol. Yes. Another clarification, Mr. Chair. Itong item number 6, kung nahuli na mo an ayam within a period of 3 days, then may mal-redeem, may malukat. So, ang pag-issue sa ticket or ng resibo, pwede ang barangay or we still need to refer sa munisipyo? Sa bahay. Usually po, Mr. Chair, to answer the query of Kap Nonoy, didi po ibalikan ko lang po ito na sa query mo po, Kap, na tama po yan to, kung ang barangay po ang nakadakop, may 3 days po kamo, tapos after 3 days, ililipat na po sa amo, additional 5 days. Tama po, magiging 8 days siya. Days. So, Pero pag halimbawa po, munisipyo mismo ang nagdakop, mawawara na po ito na 3 days in barangay kasi 5 days na 5 lang siya. days sa Opo. LGU. Tapos with regards So, naman at doon least, sa payment po, pag ang barangay ang nakadakop na within 3 days saka siya ilulukat, sa barangay na po. Pero pag once na malipat na yun sa LGU, LGU. LGU na po ang bahala. Pero pag halimbawa po nasa barangay pa, nasa 3 days pa siya, ang barangay po ang pwede magsukot sa ito na 500 pesos. Okay, with that confirmation, I think this is an opportunity for the barangays to one way of adding the revenue. Sir, Yes. Yes. So, Yeah, correct. yes, Kap, Okay. Jojo. may concern ako sa concern ni Kapitan Mm. Zone 5.
Actually, dapat diri sa barangay ang pagkadakop. Dapat diretso sa bahay, diretso sa impounding cage. Kasi ang barangay, kung bawal yan ito na arabayan mga ayam. May batason sir, di ba? Bawal mo itiripon yan na ang mga ayam sayo mo lang sa barangay na arabay-abay. Dapat sa impounding cage sir kasi pili kita mapriso ng mga kapitan. Kasi mga yan naging warning sa ako sa panahon na biniriyo ko ang mga ayam sa sayo na kulungan. 20, 40. Kaya nag-uno ako sir. Dapat talaga may pakadakop sa barangay, diretso sa bahay, tama na kulungan, parisan sa huban. Ito ang legal. Wala dito kaso. Kasi ang mga Animal Welfare Act, dito kita matama. Kaya kita ng mga kapitan, delikado son, kita ng mga barangay officials na biniriyo tahan ayam. Actually, mga naging warning sa ako po na biniriyo ko ang mga ayam sa sayo na lugar. So that means we can only implement that provision in this ordinance provided that we have the facility to cater those captured stray dogs. And that is one way to motivate the other barangays to construct a impounding facility because that would be one way of increasing your revenue. Because in reality, you cannot totally eliminate or avoid the stray dogs. Tama. Am I correct, Doc? So I think that is one way to encourage the barangay to include in the budget in constructing the impounding dog sa kaniya barangay. Even duwa lang. Kasi pa duwa-duwa, talagang makukuha yun. May return magkakaroon ng ROI in a business point of view. Pero kung masusog kita sa Section 9, Rules of Barangays, necessarily is hanggang 1 to 9 ini. So, kung mo niya sususugo nato, at the moment na ililikay kita sa magiging violation ta sa animal welfare. Pero basta nis ito ng mga opinion Parang na temporary holding area lang siguro ang magiging oo. roles ng barangay. Yes. So, Because 1 or 2 dogs lang dapat mai-transfer mo na kagad sa bahay. Oo. but if I am a businessman, Sa business I will side, keep bumawarang ka mo business. Yeah, I will keep it for 3 days. I will maximize the time that I can gain something. Pero I observe for the operation of stray dogs, like for example, si Doc may quota siya kung pira. Kasi sa dayman lang ini na impounding area. Now, sa barangay naman, existence naman kung, like for example, si Cap Jojo, minsan, ang barangay na request sa iyo, and mabayad na lang ang barangay kung ano. Then, the impounding area naman sa mga barangay na to, dapat mo ini ang sususugon ta sa Section 9 Rules of Barangays na dili lang gusto sabihin na taon-taon man may yun man kamusin budget intended for the impounding area. Nakabutang naman yung dito sa ato sa proposed ordinance. Anyway, so I think mahalabaong kita kung talagang isususugon tayo ni mawaras. Dili na ni matutubuan na buhok si Chill. Anyway, so yato na mga recommendation. So may pagbabago kita sa sa title of this ordinance. And then yato na mga manifestation niya to. Naka-record And mas naman. magayon siguro, Mr. Chairman, wala ko po yung sinina ordinansa, pero usually may definition of terms yan, di ba? So, i-qualify na lang nato after changing the title, i-qualify na lang nato sa definition of terms kung ano inmimin Yes, nato sa opo, stray animals. Kasi baka i-include pa doon na wildlife, di, daghan ng panda ko po ni Doc. Oo. And then, siyempre, ito na manifestation ni Council Aller on what is the basis according to our ordinance is mapagal naman ito ng mga pag-amende. Mapagal man talaga. So, stake to what the opinion of our focal person here as representing the barangay is mao na lang ito kasi naka-record man ini na nato. Mr. Chair, one last thing. So, sana ma-approve tulos ini na ordinance na hindi discuss nato niyan para kami na barangay
may implement may man tulos. Adi na kami mahimo sin barangay ordinance na kunano pa. Ito lang ani implement Opo. kuan na lang kami implementation. Opo, for the information of everybody, this proposed ordinance, this is now the final reading. Kasi inuhulat na ini sa SB na ma-report and committee report, and then after that, the deliberation sa SB before the approval of this ordinance sa Sangguniang Bayan. Yes, Hello, Mr. Chair. Ini po na intatalakay po nato na ordinansa sa manungod sa problema nato sa ayam sa komunidad. So awato na po ini, halos 3 year tulo na mayor ng graduate. Diri na implement na problema nato sa ayam sa komunidad. So anhini mo ko sa ako barangay. Kay grabe na aksidente sa Tinampo. Naghimo ko sin ordinansa sin animal negligence. So tapos yearly ako naghahatag higot. So nababawasan ang problema sa Tinampo. So kaagi na Disyembre 200 na higot. Ay natag ko. So siguro sa parcel nato na pag ingat sa ayam. Kada barangay maghimo na lang sin ordinansa. Kay grabe ba na aksidente sa Tinampo sa ayam. So mga 300 na nahigot na nahatag ko. Yes, Sa mga opo. tao. Noted, So Kap. diri yung nahimo sa sa iba na barangay. Noted, Diba? Kap. Actually, Kaya po nato mabawasan ang ayam sa Tinampo. I give you an example. Barangay ordinance for the curfew of the minors. Puro ba kita mayon, ha? And afterwards, the Sangguniang Bayan, di pa na sisiyahan sa ito ng mga ordinance niyo. Aram niyo, nagkuha pa kami sa DILG, Directives Memorandum. Gusto sabihin, sige taan modified, mas kinanong kadali sa barangay na ordinansa, sa amo, may papalasin ba yan sa taas? Ina-adapt pa sa Sangguniang Bayan. For example, curfew hours, video 5, ito na huba, na inaproba na mo sa SB in the level of the modified DILG memorandum from DILG. Kita man, daghano man ang ordinance nato, barangay, municipal, pero di kita na gusto ta i-modified na perme. For example, nag-motion si Kap Nonoy na madali untay ni ma-approvean. Actually kami gusto mi man tulos ini ma-approve gay. Just imagine 14,000 na Saka Mr. Chair, pero may Ayaw. sasabi niyo lack of fund, problema sa sa budget. Madali lang kung gusto mo pid na nakarealan nga sa mga concreting, mga pa na problema nato sa sa ayam, na awaton na panahon. Oh, Ano mo kayo nahimo namo sa barangay, sa nagdangay ang budget namo. Opo, kaya lang Sa nakaagi grabe prima aksidente sa akin, San hindi mo ako animal negligence. Yearly na 300 na kung nahigot, nabawasan ang problema. opo, tama So, po 'yun nakupan, na mayon Madali ulang maghimo, mag-realign kasi Kung may mga gusto, may supplemental, paraan. Kung gustohon. Kung habo, Opo. may dahilan. Tulo na mayor na nag-graduate. kaya Problema nga nato sa ayam, pero may lang regulasyon ordinansa nato. kaya nga ni Kap, gusto nato sabihin na mas danis kadanong taan barangay. How much more na kami man nag-aadal man kami na mapamayad pa. Kasi ang pinaka-bottom lines mo lang na problema tayo is ang pagparilisan pundo. Pag may pundo ang munisipyo, why not na diri ini ma-modified? And then, sabi ko nga madali ini, kataon-taon, magiging tawag sini, na-reforma muna, tapos pwede mo ini iangat for modeling. Kasi may budget siya, intended. Pero ang budget na yon, look out yon sa Sangguniang Bayan to monitor. Kasi may mga ordinance kami didi, may mga budgeting, may mga pero naku-considered, may mga priority man. Pero, Doc, tututukan tayo ni. Mr. Chair. Dito pala sa title tabi, sa sinabi ni Kap Totoy. Wala din nakabutang sa title na appropriating fund thereof. Pero, yan ka naman. Dapat siguro ibutang nato dili. Sa Section 7, funding. Yan naman kita sa Section 7. Hindi, kung ibutang po mismo sa title. Promotion of animal welfare and prescribing fines for violations and appropriating fund thereof. Pero sabi nga ni Consulalar, kung mayroon naman kita sinibubutang na for the amending is
Siya din naman malinis sa Section 17. Anyway, pwede man. Okay. Anyway, I just Pwede ba? Noted. point of suggestion. Okay, noted. Ah, okay. Kasi legislator baga ni si Consular. Yes, opo. Dagdagan ko lang tabian, sinabi ni Kapitan San Aquino. Mas kinano tabi ang kahihimay ta sa de. Tapos sinabi niyo ang ini na ordinance is comprehensive. Di well, bagayon ang pagkahimo. Mas kinano ang kahihimay ta sini word by word. Kung wala kita initiative na i-implement ini, it will be useless. Diba? And how can we implement this? Hindi naman to ang gagalaw na ordinansa eh. Ang initiative ng munisipyo. How can ang munisipyo makagalaw? Di dapat urgent, lagyan ng budget. Di ba? Kasi word by word tayo nito. Pagkatapos hindi naman may implement. What's the use? Di ba? Aaba ng usapan. Pero walang mapupuntahan kasi walang budget. Walang initiative. Sabi nga ni Kagawad Alert, don't be aningas, Kogo. Anyway, ganito. Under Section 14, kunin mo doon nato pero ini natawo na mga kapot, look out para ma-implement ini. Mo yung kita sin chairperson, our municipal agriculture officer, vice chairperson, liga ng mga barangay, may mga members, municipal public information officer, and then pag abot naman sa barangay, anti-rabies prevention and control, may mga committee naman kita, di punong barangay. Siguro ko, within this mga focal person, why not? Nadiri tayo ni mapukusan talaga. May function and duties. Kaya nga ni, kompletado na ini. So, that is why, ini talaga na proposed ordinance nato ini. It is better to take our opportunity na permit tayo ni magagamit. Sabi ni Kap Jojo, kay Puhan na ini. Sabi ba ni Kap Nonoy, kay Puhan ba, no? So, for the last and final reading sa committee report, maybe the committee members, ikukuha nato ini na ma-review kaagad sa sangguniang palalawigan within 2027 for the implementation, full implementation. Wala naman sila iba na masasala, kundi kita ng mga elected officials kasi yadi na didian gabusta na dapat na sasagibuhon. Kap Jojo. Sir, suggestion ko lang po. Baka may pundo kita na pili pa i-align this year. Tanganing aning pounding kids, mahimo na tama. Baka may pundo pa ang munisipyo o ang LGU na pili i-align para sa pag-construct sa impounding kids. Para by next year. O kami na mga kapitan, pag nahimo na, pili kami implement sila eh. Kaya na mo trabaho nila eh. Kasi simple man lang yun eh. Sir, Excuse me po. thank you po. Nakaisari ako po kanina si former Councilor Excel, sabi niya, wala ko na pondo. Baka yung mga surplus o supplemental. Anyway, Siguro, Mr. Chair. yes, before Consul Asur. Anyway, don't worry kasi between Doc Bulyoso and me, pirmi kami ma-report sa Chief Executive. Mayor, kung dire mo initabi, matagan sin within this remaining month of 2026, magkakaproblema ini dapat iluwas mo na kung may mga supplemental, may mga general fund. Kung sumabi, tagan tatulos resolution tabi, Doc, ha? Basta, ito na tabi na sinabi niya na initial fund is by 2027, approve na ini, talagang kukulibato nato siya, Doc. Okay, so any other before we adjourn? Okay, Mr. Chair. Yes, Consul Asor. Okay, tama yan to na concern ni Sir Ali sa regarding for the implementation sinina sa ato ordinance na kay puwan talaga daranunan. Kaya din na ini na ordinance nato i-approve ta na daranunan na lang within lalo-lalo na ang mga barangay captain sa kanang mga bur barangay. Tapos regarding naman dito sa concern sa na nakabutang baga didi sa funding for animal welfare, infrastructure and development shall not be included in the amount intended for the implementation of this ordinance. The LGU may source out from the 20% development or from other sources. So, tama man na, na sa ato local chief executive,
na ano ako daran anuhan an sa sa request siguro kaipuhan na may request an sa to veterinarian na anuhan nato ng impounding area na mahingayad na tulos. I think siguro request lang siguro kaipuhan niyo para makahanap si pundo. Kasi nasa pa man lang kita niyan eh. Di rin man totally nagpagsabi ni Excelsin wala na hanapan nato. Okay. So, kay puwan lang ang request. Para po kawal anuntaan sa ato local chief executive. Okay. Yes, final Okay. ano. Siguro sana yan kung wala patabi, Doc. Siguro pili kita makihulong kay Gob, nagamiton tango ng an impounding cage sa Huban. Kasi dako may ito eh. Deliver kita dito. Ano option tayo na habang di pa nag-approve na ito ordinansa, wala kita budget, pilit na siguro dalawin dito kasi may iwasan dito ang impounding cage. Opo. Thank you Mr. po. Chair, po, yato na query. Usually po, may man po kita yun po na impounding area po nato. Pwede po siya gamiton. Sabi ko nga po, ang problema lang naman po nato diri sa amo is wala kami service vehicle. Butangan lang po ayam. Kasi aramtaman po baga sa iba ng mga barangay, mga iskinita. So ang kaipuhan mi talaga doon, ang accessible sana sa mga saday na iskinita, pwede ta darahon an hauling vehicle. With regards naman po sa query ni Cap Jojo, ginibo mo na po yun, Cap. Nag-letter kami kay Governor, kaso po ang simbag ni Governor, ang LGU Bulan daw, since first class municipality, dapat magkaroon daw kita sa diri na budget intended for dog impounding. Kasi po ang sabi niya, diri daw kakayanon sin province kung pati ang Bulan, ang mga first class municipality is dadarahon din dito. Sabi ko nga po, since galing man po ako sa province, i-share ko lang po sa ato na sinyado pa po ako sa PVO, an allocated budget sa provincial government sa food lang po, sin dog food, sa mga nadadakop dito is 11 million. Pagkaon pa lang po yun sinayam dito. So, sana po maging, although direct naman po pwede siya i-compare sa municipality kasi limited po ang budget na, pero sabi nga po is dito na lang po nato i-kumpara kung kaya sabi ko nga po, with regards po kasi sa pagdakop na sinayam, naghanon doon ang maimod sa ato ang mga animal welfare advocate, ang mga PETA, ang mga si Heart Evangelista po, usually animal lover din siya. So, sabi nga ni Cap Jojo, magastuson po talaga pag once na inimplementa po ini. Although kayang-kaya to po ini pag daranunan lang. Kasi sabi ko nga po niyan, ang inihulat mi na lang po is an service vehicle lang po talaga. Tapos sabi ko nga po Cap ay konsehal, an opisina po sin veterinary na sana po madanunan po niyo kami sa sanggunian. Kasi po para po pang nag-abot yun na insasabitan na funding, maibutang po sa tama na opisina. Mauman lang po yun ang request me. Okay, Dok, nagsaano na kamo? Ano na mo kan mayor? Nag-suggest na kamo sa service vehicle? Opo. Nag-request na kamo? Opo. Okay. May motor na po kami konsehal, pero kulang na lang po ito na top down. Mauna naman lang po yun. May request po kami doon sa GSO na luma na top down. Inuhulat mi lang po kasi parang na turnover na waste na po siya, ang sabi nila. Kasi si Manmayit pa po sa to, na waste na siya. Inhapot mi lang po ang legalities kung pwede pa ito makuha. Kasi sayang pa, bago pa po siya. Maulang po, ang worry lang ni Sir Fiel is baka magka-problema daw kami kasi nakabutang na sa kuwa na waste na ang item. So, saan mo, pero na amount na abuton? Para dito sa sidecar, kasi may motor na kamo eh. 30? 30-40, Opo. small amount. Kaya na. Small amount. Okay, thank you, Doc. Opo. Thank you, Doc, for the enlighten about the operation. So, for the recommendation of our committee, Councilor Sur. Okay, Mr. Chair, kung wala naman siguro concern regarding for this ordinance. So, an ordinance
providing for the control of stray dogs in the municipality of Bulan, setting rules and guidelines for the responsible ownership of animals, promoting and animal welfare, and prescribing fines for violations and for other purposes. So, Mr. Chair, I move for the approval. Thank you. Through the With amendments, with amendments. yes, through the motion of through the manifestation of Councilor Sur with an ordinance providing for amending for the control of stray dogs in the municipality of Bulan, setting rules and guidelines for the responsible ownership of animals, promotion of animal welfare, and prescribing fines and violation and for other purposes thereof. Through the motion of Councilor Tiwala Lang Jufra Sur, second the motion by Honorable Councilor Arguellas. This committee hearing is now adopted and approved. Approved with The amendments, Mr. committee Chair. hearing is now adjourned. Thank you. Salamat.